natin habang kinakain natin itong... And let's pray. Lord, thank you God for this evening. Salamat po Panginoon, and we recognize God that you died on the cross for us. And Lord, before we partake this bread, po Panginoon, itong juice na to that symbolizes your body and your blood, Lord, cleanse our heart. Cleanse mo Panginoon aming pong mga puso. Purify our motives, O God, and align it po Panginoon according to your will and purpose. God, tonight, we accept you, O God, and we declare, Panginoon, that one day, makikita ka namin po, Panginoon, na dumarating. And Lord, kami po, Panginoon, ay kasama mo, papunta po, Panginoon, sa inyong pong kaharian. So, salamat po, Panginoon. Thank you po for this, O God, this symbol. And sabi po dito sa verse 23, sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus ang nagsab ng gabing siya ipagkanulo at dumampot ng tinapay, nagpasalamat at ito'y pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sige po. Buksan ba natin ang mga Diyos sa iyo dito sa 25. Gayon din, matapos maghapunan, kinuha niya ang kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na nagpapatibay ng na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. In Jesus' mighty name. Sige po. Praise God. Lord, salamat po Panginoon ngayon pong gabi. Napagod. Okay, and then they make a covenant with Israel na hindi sila papatayin. Okay? Amen. Okay? Now, on that particular time, nalaman din po ni Joshua yon after 3 days. Okay? Na ang Gibeonites pala ay kapit lang nila. Papakita ko natin sa map dyan. Pakilagay mo nga si Seth. Okay? Now, makita niyo po dito, ayaw kung makita niyo dito, sa baba lang, sabi ko dito para makita natin. Kaya dito po yung Gilgal, okay? Dito sila galing from Jericho, from Jericho, ito yung inunan nilang kinanker, and then Ai, and then Gibeon. So Gibeon, malapit lang po sila kasi dito sila nagkakam sa Gilgal. Okay? That, they found out after 3 days na malapit lang pala ang lugar ng mga Gibeonites. But, sad to say, hindi na nila kayang lusubin, hindi na nila kayang hindi na nila pwedeng patayin ang mga Gibeonites because meron silang covenant. Nakuha ko po natin? Okay? Bakit ko po sinasabing meron pong mga words sa Old Testament na lusubin, mag-atwar, patayin, or lipulin ang mga Canaanites?